Alam nyo ba mga kababayan na hinarang pala ng mga buhaya sa Kongreso sa pangunguna ni Estela Quimbo etong si Congressman Marcoleta sa pagtatanong. At hindi lang po siya pinagkaisahan mga kababayan ng mga congressman dahil entitled ito na kumilati sa budget ng bayan Pero sadyang hinarang po ang pagtatanong ni Marcoleta at hindi lang basta harang mga kababayan pisikal na harang pa sa pamamagitan ni Garin at ni Acosta mga kababayan para hindi siya makalapit dito kay Quimbo. Aside pa po yan mga kababayan sa hindi siya binigyan ng tsansang makapagtanong talaga. Panoorin po natin ang video eto si Marcoleta mga kababayan, ito nakatalikod siguro ang sabi ni Marcoleta dito, bigyan niyo naman ako ng pagkakataon makapagtanong dahil puro na lang makabayan black ang nagpuputak dyan Tapos habang nakatalikod si Marcoleta, tingnan niyo ang gesture ni Quimbo mga kababayan. May sinenyasan siya na sa likod na mga kasamahan niya. Tingnan niyo ang siko ni Quimbo Tiki ganyan. Yan. Ibig sabihin, harangin nyo. Tingnan nyo mga kababayan. Afterwards doon, hinarang na ng dalawang babae mga kababayan. Si Gagarin na Dingbaksya Queen. At etong anti-Dingbaksya mga kababayan na si Acosta. Pau. Ewan na natin na kung bakit nandyan yan si Pau. Magkalaban yan dati Antay yan sa Dingbaksya si Acosta mga kababayan. At ito, Dingbaksya Queen. Gayon pa man mga kababayan, hindi natin sigurado kung talagang kasali sa humarang itong si Acosta pero binlock niya si Marcoleta. At eto rin si Garin mga kababayan, yan ang siguradong kakampi nitong si Quimbo. Hindi na makadaan si Marcoleta mga kababayan. Nagsanya sa lang, Sir, please. How about my turn? Pero hindi na makalapit talaga si mga kababayan doon sa podium Si Marcoleta hindi na makalapit mga kababayan dahil sinenyasan ni Quimbo nakatawa na lang ang buhaya. Grabe no? Kaya naman mga kababayan, eto naglabas na po ng official statement ito si Marcoleta dito sa panghaharang ng mga animal mga kababayan sa kanya. Panoorin po natin Ay nakatalaga sanang makapagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na hindi talaga binigyan ng chance sa mga kababayan. i-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman ko kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos. See? 6.325 trillion mga kababayan. At alam nyo ba, 591 billion yan. Kalahating trilyon. Pang-ayuda ni Tambaluslos mga kababayan. Na naman, in addition yan sa 500 billion para ngayong taon Next year, may 591 billion na naman, kalahating trilyon. Ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay sa panig ng mga kababayan nating nasa kapos ang buhay. Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating national budget para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay. Correct. Sapagkat sila po ang nire-representa ng aming party list. Ito yung Sagip Party List. 1-digit inflation o 9-digit poverty incident. Nangangahulugan po talagang mababawasan ang mahirap. Ngunit dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili pong mahirap yung mahirap. Yan ang gusto nila Aasa lang tayo sa ayuda. Naman pong tradisyon ang mukhang ayaw po nilang pahalagahan. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon na yung pong miyembro ng majority katulad ko. Dito mga kababayan si Dingbaksya Queen na si Garin. Black na black mga kababayan para talaga nag-basketball. Bawal, ganyan. Gagarin. Hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Makabayan black na lang, scripted na mga kababayan. Yung mga tanong nila mga kababayan, wala nang bearing. Dahil kapag galing sa kanila ang tanong mga kababayan, parang wala nang silbi. Ano ang tradisyon namin Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung
minority dahil kukunti lang. Mag-minority ka na lang, Marcoleta. Oh, palitan mo na yung 3 bugok dyan na Makabayan Black. Sila, kami ng majority ngayon na pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Ngunit hindi po tayo pinayagan. Wala po akong magagawa. Ang akin lamang sa... Hinawakan talaga siya, mga kababayan, oh. Oops. Oh, see? Hinawakan, oh. Stop it. Don't you dare. Wala Oh. po akong magagawa. Ang akin lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang doon sa tinatawag na general principles. Para lang Takot sila kay Marcoleta dahil sapol sila sa mga question, mga kababayan Hindi katulad dito, mga kabayan Black. Walang nag-focus sa confidential fund. Wala na talagang ibang matanong, mga kababayan. po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Correct. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag, ayaw na po nila kaming magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ang dami kasing anomalya, mga kababayan, di ba? Nakita nyo si Kimbo. Utal-utal na, mga kababayan. Oh, hindi pa nga nagtatanong ng si Marcoleta, parang si Butiki, mga kababayan, si Butiki, parang sunga-sunga na. Paano na lang kaya kung gigisahin siya ni Marcoleta? Mag-minority ka na, Marcoleta. Kasama nyo si Naungab, sina Gloria, at iba pa. Ako po'y nalulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, may paliwanag natin sa mga tao na sila yung benepisyaryo nitong isang napakalaking cheque na ito. Dapat manalo ito sa Senado, mga kababayan. Papasok natin ito sa Senado, mga kababayan, ha. Sayang siya dyan sa mga kababayan sa Kongreso. Kukuyugin yan ni Tambaluslos, yung mga kampo ni Tambaluslos dyan. Pero kung sa Senado, mga kababayan, marami-rami sila. Na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang checking ito? Trilyon. Kailangan kasing masagot ng diretsahan at ng walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang checking napakalaki ang halaga. Grabe. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin. Ang tanong, ilang trilyon dyan sa 6 trillion na, ilang trilyon dyan ang mananakaw? Mauuwi sa sayang. Oh, aksaya, unnecessary spending. Siguro, mga kababayan, more than half niyan. Nauuwi sa corruption at unnecessary spending. Sa kanilang Promise. bilang. Yun sana ang kailangang masagot dito. Sa bawat budget na inilalatag natin taon-taon, nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga kababayan natin hanggang sila ay maubos. So kung gagayahin natin ang China, 1 taon lang dapat nag-graduate na lahat sa kahirapan ng ating mamamayan. Gayahin natin ang China. Unahin natin gayahin sa China yung firing squad. Bitay sa mga corrupt. Oh. Hanggat hindi yan magagawa dito sa ating bansa, mga kababayan, wala tayong pag-asa. Unahin yan dyan sa House of Representatives. Ito yung gusto ko sanang masiguro. Ito yung gusto kong masagot ng diretso. Ang problema, hindi kami pinagtatanong. Hindi sila pinagtatanong. Sanang kung bakit yung Magna Carta. Hinawakan siya, mga kababayan, tapos may 2 pang babae na parang nag-basketball. Hop, 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 hop. Huwag ka pumasok. Na ginawa natin sa loob ng 15 taon. Magna Carta 44 hanggang ngayon ay Magna hindi Carta. naipatutupad Magnanakaw sila sa Kongreso. ng ayos. Walang implementing rules and regulation. Walang listahan ng mahihirap na sila ang magiging benepisyaryo Correct. ng batas na yon. Walang listahan. Hindi umuusad. Hindi natin alam kung sino-sino ang tinutulungan daw. Di umano. Tinutulungan. Baka ang kanilang mga sariling tinutulungan nila. Walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission. Walang ginagawa ang NEDA para yung listahan na yon ay makuha natin. Wala nga. 21 pesos nga. Di ka na mahirap daw. Kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng 1 digit ang kahirapan sa ating bansa at hindi naman sila magsisimula, kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang hangarin sapagkat hindi gumagalaw yung... Ang solusyon dyan, mga kababayan, ay alisin yung mga taong iyan. At ang talagang unang-unang dapat alisin, mga kababayan, ay yung puno. The tree of corruption na grabing nakaugat na dyan, nakaangkla na doon sa sa taas. batas at walang gustong sumagot.
at walang gustong gumawa at ayaw nila kaming bigyan ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito. Gayong napaka-importante nito sapagkat ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa. Maraming salamat po at manatili tayong malakas. Go Marcoleta, Matatag ang go. pananampalatayang paniwala sa Diyos na kahit ano pong mangyari, huwag tayong kakalas. Silaban po natin ang katwiran. Salamat po. Asahan na po natin mga kababayan na ang next na tatargetin ay ito si Marcoleta. Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa pinaggagawa na naman ng mga buhaya? Dito kay Marcoleta. Post your comments below.